Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak at with evidence na ko po. Sa isang interview, takot pala itong si Congressman Abante. Umatras na. Yung pangalang Abante, aatras, umatras, nataranta mga kabibig. Takot pala itong mabalikan ni VP Sara Duterte kung maging presidente sa 2028. Alam mo pala, ang pinasok mong gulo, ba't ka atat na atat, ba't ka parang perfect na perfect yung isang tao na sagot-sagot tanong-tanongin mo si VP Sara, gusto mong ipahayain si VP Sara sa budget hearing. Diba? Alam mo pala na posibleng manalo si VP Sara bilang presidente sa 2028. Mataas ang trust rating ni VP Sara. Satisfaction rating, performance rating, mataas. At marami pa rin nagmamahal sa kanya. Hindi mo ba na-gets yun? Grabe naman. Politiko ka naman, alam mo na ang strategiya na maraming politiko ngayon na pilit sinisira si VP Sara. Bakit pilit sinisira nila? Kasi malakas sa masang Pilipino. Gusto nila na maging masama ang imahe ni VP Sara. Until now, hindi nyo pa rin na-gets. Kaya ngayon, tarantang-taranta kayo kasi alam nyo na kahit sinupalpal nyo, nilapa nyo si VP Sara sa Kongreso, walang epek. Mas lalong marami ang namangha sa talino ni VP Sara. Ano na ngayon, Abante? Taranta ka. Di ba? Takot ka. So, ito mga kabibig ha, may interview ato ngayon, interview na kung saan straight to the point sinagot ni Abante na natatakot siya, nabalikan siya ni VP Sara. Ay nako, knowing VP Sara. Ay eto mga kabibig ha, makinig tayo. Paano kung lumakas uli mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Yeah, I mean, that's a possibility. No? You cannot discount politics in this. No? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example. Yari ka talaga, Abante. Oo. Abante kasi inidoro. Sige lang. Lapastanganin nyo lang ang mga Duterte. Tama. Sige, go! May oras din kayong lahat. Tamang panahon. Lagi niyong tandaan, lahat ng bumangga sa mga Duterte, di ba, Inodoro sila. At hindi na nakabalik. Totoo. And lagi niyong tandaan, never pa natatalo ang mga Duterte. True. Lagi niyo yung tandaan. Mm-hmm. Kaya ikaw tanda, ha? Ikaw Abante, tatapyasan mo pa ang budget ng OBP? May araw ka rin. Paano kung lumakas? Diba mga kabibig? Abante, aatras na. Ito ang komento ng mga netizen. Babalik ang mga Duterte. Tahimik lang pero solid Duterte kami dito. Sabi ni isang netizen. Nakasiguro ba kayo na maging presidente si Sara? Oo, bakit? Hindi mo ba gets? Grabe naman yung mga utak ng mga taong hindi pa rin na-gets kung ano ang nangyari sa gobyerno ngayon. Bakit puro atake sila sa Duterte? It means malakas ang Duterte. Takot sila na makabalik ang Duterte na uupong presidente. Takot ka sila nga sa vice-presidente, how much more kung upo si Sara bilang presidente. Di ba ang opposition, lead by Risa Hontiveros, threaten sa mga Duterte? So it means, malakas ang mga Duterte. Itong mga troll na ito ba, hindi pa rin na-gets ang political strategy, hindi pa rin na-gets kung ano ang nangyayari sa gobyerno natin. Gising din kayo sometimes. Ito pa. Gusto ko talagang manalo si VP Sara sa 2028. Siya lang nakapansin sa daan ng summer. Wala sa ayos at nawa sa ka-line-up niyang manalo kongresista para mabigyan ng pansin. Kasada, tagal ng panahon, mabagal ang progress sa summer. Diba? Solid Duterte lahat ng OFW. Maliban lang yung may mga bangag na utak.
May mga bangang-bangang. Yan, nag-interview ay isang galit sa mga Duterte, kaya ang kanyang in-interview, mga kalaban sa mga Duterte. Di kasi maintindihan o galit lang talaga sila sa mga Duterte. Ang budget ng OVP at Office ng President ay isang tradisyon na ang mataas na kongreso at sa mababang kongreso ng pagdating sa hearing ay hindi na masyadong tinatanong, kumbaga inaaprobahan na agad yan. Katulad noon kay Leni Robredo sa pundo niya noon ay aprobada na agad kasi sinusunod ng mga Duterte kung ano ang batas. Meron kasing silang matagal na tawag dito, kanilang tradisyon. Diniscuss yan ni Mr. Mark Coleta. Maraming nasupalpal ni Mark Coleta, mga kongresista ngayon, mga kabibig. Grabe si Mark Coleta, sinupalpal niya talaga kung ano, tawag dito, kung ano ang ginawa ng ilang senador. Noon, sa budget OVP budget, agad-agad nagsalda si Sandro, kasi tradisyon sa Kongreso, agad na tinapos ang OVP budget. Walang, ang 15 minutes tapos na. Pero ngayon, 5 hours, gusto nilang lapain si VP Sara. Pero ang nangyari, sila ang nilapa ni VP Sara. Kaya kabibig, excited ang karamihan na sa darating na 2028, ay posible, ito na ha, posible mga kabibig, ang Duterte tandem. Ito yung panawagan ng maraming netizen. Ito yung panawagan ng maraming Pilipino ngayon na sana Duterte 28. Sabi naman iban, wag na lang Duterte, Sara na lang at ibang mga opisyal kasi kawawa si Tatay Digong. Kung gusto ni Tatay Digong, hindi natin siya mapipigilan, di ba mga kabibig? So ito na nga, Duterte ay grabe to pag nagkataon. Hinikaya Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice Presidente ni Vice President Sara Duterte sakaling tatakbo sa pagkapangulo. Wow, grabe. Rodrigo Duterte urged to run as Sara's Vice President in 2028 elections. For me, mga lods, medyo malabo ito kasi even VP Inday Sara, ano kasi si VP Inday, hindi naman siya di ba? Hindi siya pabor na silang mag-ama ay tatakbo ng sabay sa pinaka-highest position. Kasi di ba yan yung stand niya ever since pa? Delikadesa na rin, di ba? Kasi totoo. Duterte, dalawang Duterte tatakbo. Pero kung tatanungin tayo, mas maganda. Approve diba? talaga. Approve. Kasi sa totoo lang mga lords, ang term ni Tatay Digong na 6 years, kulang lang. Sobrang kulang. Alanganin, Oo, totoo. sobrang kulang talaga. Totoo. Kaya nga sana nag-expect tayo ng continuity kay PBBM di ba? Pero wala. Wag nang mag-expect. No, so sayang lang yung mga sobrang high project sana. Opo, sayang talaga. Nakaplano, no, sa term ni Tatay Digong. Biglang nawala. Sana kung pinagpatuloy pa ng administrasyon ngayon, gano'n na kaya kaganda ang Pilipinas. And for me, mga lords, ang kailangan kasi ng mga Pilipino, alam nyo hindi mabait na leader. Ang kailangan ng mga Pilipino, yung matapang na leader. Masungit na leader. Yung nakakapag-impose ng discipline. Totoo. Diba? True, agree. Sa mga Pilipino. Agree. Kasi tingnan nyo, bumalik tayo sa mabait na leader. Ano nangyari? What happened? Diba? Gulo. Bumalik yung mga gumagamit ng droga. Dumadami yung mga addict. Diba? Yung crimes talaga, mga lords. Sobrang taas. At grabe. Yung mga missing na mga bata. Ang dami. Dumadami. Kaya kung papipiliin ako, mga lords, Duterte. Pero, yun na nga, medyo alanganin yan kay VP Inday kasi ayaw niya ng ganun. True. Yung mag-vice president nga lang si Inday, di ba? Niligawan pa siya ng todo-todo. Pero let's see, ipag-pray natin na mangyari ito. At correct. Pag nangyari ito, mga lods, Duterte sa 2028, iboboto niyo ba? Ako, hindi ko lang iboboto.
buong buhay ko, ikakampanya ko talaga. Yan na nga mga kabibig. So, pinag-uusapan ito at maraming mga politiko ang threaten. Natirecord na talaga ang ilang mga politiko. Sabi na ilang politiko, ano ba yan, nakakatakot na? Pag sila namumuno, natatakot kayo kasi kurakot kayo. Kung hindi kayo kurakot, hindi kayo matatakot. Mas lalong susuportaan nyo ang mga Duterte. Diba? Tanungin mo ang mga kapwa Pilipino mo. Sino sa mga presidente ang na-experience nila kung saan payapa ang bansa? Ang sagot, Duterte. Parang ng pandemic, naghihirap ba tayo? Hindi. Tinulungan, sinalo tayo ni Tatay Digong. Kahit may pandemic, may mga proyekto si Tatay Digong na hindi na-stop. Pero ngayon, walang pandemic, dinoble ang utang ng Pilipinas. May proyekto ba? Oo, may flood project. Ano nangyari? Binaha. Nabulgar kung ano ang tinatagong lihim nila. Diba? Bilyones pala. Ay, nako. Kung hindi si Tatay Digong ang magiging kapartner, katandem ni VP Sara sa 2028, sinong politiko ang gusto yung katandem ni VP Sara? Write down your comments below. Baka gusto din namin yung sinasabi yung pwedeng katandem ni VP Sara Duterte. May mga pangalang lumulutang na Bongo, Ruben Padilla, Senator Bato, meron ding Sara Atulfo. Comment down below mga kapipig kung sino nga ba ang gusto nyong katandem ni VP Sara sa 2028. Kasi si Abante, takot na. Natakot si Abante na maging presidente si VP Sara. Takot siya na mabalikan ni VP Sara. Of course, ginorgor nyo si VP Sara. Niwalang hiya nyo si VP Sara. Ginago nyo si VP Sara. May tradisyon pala ang Kongreso na kapag highest official, mabilisang approve ang kanyang budget. Diba? Anong ginawa nyo? Ginawa nyong gusto nyong lapain si VP Sara, gusto nyong mapahiya si VP Sara. Kung sagutin kayo ni VP Sara, si VP Sara pala ang may tama. Tama pala yung mga sinasagot niya, nahayaan na niya ang Kongresong mag-approve sa budget or hindi. Yun pala ang tama, mga kabibig. Ito mga congressman na nakaupo pala yun, ang maling-mali sa ginawa nila sa Vice Presidente. Yan lang po mga kabibig ng ating latest Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.